Good day po. Ang next naman po natin ay Sunlast System. So ano po ang ginagawa ng ating Sunlast System? Kaya niya pong maiayos ang pila ng lahat ng mga nagsasanla. The same time, kaya niya rin pong magpa-appraise nang hindi na po tinatanong yung ating mga staff. Gamit lamang yung kanilang messenger. Kaya rin nilang mag-renew, magtubos, at pagkatubos, pwede rin nilang ito uling isanla nang hindi na po tayo mag-fill up pa uli ng customer information and unit information dahil may registration din po ito kasama. At kung sakaling sila po'y late, makikita rin po natin yung kanilang total at kung ilang araw din po sila late. So talagang napakaginhawa po nito. So simulan na po natin. So turo ko muna po ano po'y gamit nitong mga tab. Okay, so ngayon po, nandito po tayo ngayon sa tab ng waiting. Okay, kung mapapansin nyo po, blank area. So, dito po natin makikita lahat po ng nagsasubmit na mga magsasanla. Or, magre-renew or to boss. So, lahat po ng transaction, dyan po natin makikita. In order po. Next naman po ay verify. So, dito naman po sa verification, dito naman natin makikita yung mga nag-submit at ating i-verify yung kanilang mga details na sinubmit. Okay, next naman po natin ay Sanla record. So, dito naman po naiipon yung ating mga record ng mga nagsasanla. Okay. Next, transaction today. So, ito naman po, dito natin makikita lahat naman po ng mga ni-receive or tinransact po natin today. Okay, next, yung kanyang resibo na pwede natin i-print or pwede rin natin send sa kanilang messenger. Dito naman po, dito tayo nagsisearch naman ng mga record ng kanilang mga sanla. So, sa unit waiting, ito naman po yung mga nagre-register ng kanilang mga unit or item. Ito po yung unit registration. So, kung meron po tayong nag-submit, i-verify natin uli kung lahat po ba ng details ay tama. Next, search units. Kung gusto naman nating i-search yung mga unit details. Okay. Next naman po natin ay yung unit record. So, ito naman yung kanyang master file. Okay, next naman natin ay yung customer waiting. So, dito naman po lumilitaw yung mga registration naman na customer. Next, yung pag-verify natin. So, kung tama uli lahat ng details. So, mahalaga po ito dahil ang nagsasanla po ay paulit-ulit lamang. So, gamit po itong customer registration at unit registration, hindi na po natin kukunin pang muli yung kanilang mga information. So, talagang mas mapapabilis natin. So, mamaya, explain ko po yan paano. Okay, next. So, yung search customer. Gusto natin hanapin yung kanilang mga record and dash yung customer record. So, dito naman na iipon yung ating master file ng mga customer. Ganun lamang po kadali at talagang dali pong intindihin ng ating system. Okay, so next ko naman po ay yung paano naman po mag-submit gamit ang messenger. Thank you po. Good day po. Next naman po natin, siyempre bago po tayo magsanla ay magpapa-appraise muna po tayo. Turo ko po sa inyo, gamit lamang ang messenger ay kaya nitong mag-appraise. Okay, so ito po. Okay, so ito po yung ating messenger. Yan. So, yung logo. Then, good day po, Sir Sunny. Welcome po to One Pawn Shop. Okay, so ito yung ating mga menu. Check schedule, magsasanla, magre-renew, magtubos, check total, magpa-appraise, call us. So, dito po na po tayo sa magpa-appraise. Yan. Okay, so tinanong tayo, alam nyo po ba magkano nyo po nabili ang inyong isasanla? Okay, kahit estimate lang po ng inyong pagkabili. So, example, yes, alam ko. Okay, so ano daw pong item yung ating isasanla? So, appliances, bike, car, electronic gadgets, jewelry. So, itong mga question, pwede naman po natin baguhin. Depende po sa inyong preference. So, example, okay, gadgets. Okay, magkano nyo po nabili ang inyong isasanla na gadgets? So, for example, 10,000. So, tingnan nyo po kung gaano kabilis po ang kanyang reply. Yan.
So, napakabilis lang po. Yan. Sabi rito, nabili nyo po ang inyong item na 10,000. Ang system appraise estimate para masanla ay 40% ang pagkabili or 4,000. So, 4,000 po yung ating appraisal. Okay, please note, ang appraised price na aming binigay ay pwedeng magbago. Depende kung kailan nyo po ito nabili, kung may available pa ito sa market, at kung ito po ay nasa maayos pa condition. Thank you. So, try po natin mag-appraise ng isa pa. Ayan. So, makita lang natin gaano kabilis. So, example. Okay. So, example, car. Okay, magkano nyo po nabili ang inyong sasanla na vehicle? Okay, so example, nabili natin siya na, okay, so 100,000. Ayan, so example. So, tingnan natin ulit. So, ganun lamang po kabilis, oh. Kita nyo po. So, nabili nyo po yung anyong item ng 100,000. Ang system appraise estimate para masanla ay 40% ng pagkabili or 40,000. Then yung note. So, ganun lamang po pag-appraise. So, talagang napaka-ginhawa po. Thank you po. Good day po. Next naman po natin ay paano po mag-submit ng magsasanla gamit ang Messenger. Kung mapansin nyo po dito sa ating PC, sa waiting tab, blank po, meaning wala pa ho nagsasubmit. So, try na po natin mag-submit. Okay, kunin ko lang po yung ating Messenger. Okay, so select ko lang po itong magsasanla. Okay, next, naisanla na po ba dati dito sa Juan Pawn Shop? So, example, hindi pa nasanla. Okay, next. So, ito po yung mga item na pwede nating tanggapin. So, pwede po natin baguhin yan. Depende po sa inyong preferences. Okay, continue lang po tayo. Okay, next. Tinatanong tayo ng ating edad. Kung tayo nasa tamang age na. So, 18 na. And kung tayo po yung may-ari. So, papa-appraise po ba o magsasanla na? So, sanla na po tayo dahil natakal na natin yung appraise. Okay, may resibo po ba kayo ng pagkabili ng inyong item? So, example, meron. So, mahalaga po ito, mas mabilis po yung ating pag-approve dahil meron tayong basihan. Okay, so, pasuyo, pasend po ng picture ng resibo. So, ito po yung ating picture. Okay, next. Magkano nyo po nabili? 19,000. Okay, anong date nyo po nabili? So, mahalaga rin po yung date. Dahil dito nyo naman po makita kung gaano katagal na po ba yung unit. So, example, yan po, January 17, 2024. Yan. Okay, next. Magkano po ang inyong halagang kailangan? Or magkano nyo po isasanla? Okay, nabili nyo po yung inyong item ng 19,000. Dapat mas mababa po dito. Ang system estimate para masanla ay 40% ng pagkabili or 7.6. So, makita nyo, binigyan na ng guide yung ating customer. So, yung chance na pwede siyang matanggap. So, example, sanla ko po siya ng 7,000. Ayan. So, pasok po tayo dun sa kanyang estimate. Okay, next. So, yung ating sanla, may tatlong klase ng kanyang pagre-renew. Okay, so meron po tayo 7 days, 2% po. Ang interest, kung 15 days naman, 4.5%. Kung 30 days, 10%. So again, pwede pong baguhin yung ating mga percentage. Depende po sa inyong preferences. Okay? So example, every 30 days po tayo. Next, pasuyo po, pasend ng inyong picture para alam namin kapag kayo na yung next na tatawagin. Next. Okay, ano daw po yung ating isasanla? So, example, gadgets. Okay, anong klaseng gadgets? So, andyan po lahat ng mga klase. So, smartphone. So, mapansin nyo talaga napaka-convenient po habang nakaupo lang si customer sa kanyang pag-fill up. Okay, ano po yung brand name ng inyong smartphone? Oppo. Okay, sample. Okay, model name, sample, Reno 10. Okay, next, natanong tayo kung nilalagyan po ba ng battery. So, mahalaga po yung sa battery dahil yung kung gaano katagal natin to gustong i-stock. Okay, next, may kasama po bang accessories? So, no accessories.
Okay, next, tanong naman tayo kung may problema po ba. May problem. So, example, no issue. Okay, so makipicturean po ang inyong isasanla na smart po. Okay, isa pa, habang nagpipill up si customer, ito na rin yung agad yung ating record. So, talagang meron na agad po tayong logs. Okay, next, nanong yung ating name. So, Sunny Flores po ba yung inyong name? Yes. Okay, ito po ba yung ating number? Yes. Okay, then yung ating address. Yan. Okay, close lang po natin yan. Okay, pasuyo, pasend po ng inyong ID. So, ito yung ating ID. Okay, next. Nakapila na po, pa-wait na lang po kayo matawag. Upo muna po kayo. So, yun, tapos na raw po tayo mag-fill up. Okay, yung ating reference, then yung ating shop hours, then yung mga menu, yung call us, home, at register. So, yung register, magagamit po natin yan mamaya once na na-verify na po yung ating sanla. So, ngayon, check naman po natin kung nag-appear po siya sa PC. Okay. Yan. So, kung mapansin nyo po, nag-appear nga po. So, yung waiting time just now kasi po send lang natin. So, kung mapansin nyo po, real time po talaga siya nagsasubmit at napunta siya sa ating spreadsheet. So, yung kanyang transaction, sanla, new customer, yung unit niya ngayon pa lang din isasanla. Yung kanyang picture, yung kanyang ID, yung kanyang name at cellphone number, yung kanyang gadget na isasanla. Next, yung item picture. Okay, yung resibo ng kanyang pagkabili. So, itong mga picture, kung mapapansin nyo maliit, pero pwede po natin yan i-enlarge. Ayan, mapansin nyo pa. Pwede pa po. Yan. Kaya mas talagang makikilatis natin nang hindi pa natin hinahawakan agad yung kanyang item. So, kanyang resibo at kung magkano niya gustong isanla. At yung kanyang piniling duration, so nandiyan na rin yung computation ng renew at yung kanyang tubos. And then yung kanyang reference. So, talagang mapansin nyo, kompleto po nating nakuha. Talagang wala na tayong itatanong pa sa ating customer dahil nakuha na natin lahat ng detalles. Mas lalong bibilis yung ating proseso dahil wala na pong tanungan. Ganun lamang po kadali. Thank you po. Good day po. Next naman po natin ay isa sa mahalagang feature ng ating sanla system ay yung kaya natin ma-stop yung mga nagsasubmit ng kanilang transaction. So, gamit lamang po ang messenger ay kaya natin mapahinto agad yung mga gusto pang mag-transact. So, ginagawa po ito. Example, cut off na po or malapit na magsara at kung holiday po or sarado po tayo. Okay, so, kunin ka na po yung ating messenger. So, yung authorized na phone. So, example, ito po yon. Okay, so, simple lang po. Chat ko lang po ay close sanla. Yan. So, ganyan lang po. Ngayon, tanongin po tayo kung ano po yung reason. Example, cut off. Yan. So, yan yung ating reminder. So, send ko lang po. Yan. So, updated na po. Yung ating reason. Ngayon, kunin ko na po yung ating phone ng customer. Yan. So, example to po yun. Yan. Okay. So, ngayon, try ko pong magsanla. Yan. So, dapat di po siya magdiretso. Yan. Mapansin nyo po. Ayan o. Close pa po tayo. Pa-check na lang po ng notes below. So, sabi dito, good day, Sir Sunny. Cut-off time na po. Bukas na lang po ng 8 a.m. Thank you and pasensya na po. So, talagang napakadali po. So, lahat po na magsasubmit, makikita po ng notes na close po tayo at meron pang reason. Napakadali at manonotify agad po natin lahat ng ating customer nang hindi na po tayo nagsasabi. So, ngayon, kung naka-close, what if gusto naman natin siyang i-open? So, madali lang po. Kung ang tinype natin kanina ay close sanla, so ngayon, ang itatype naman po natin ay open sanla. Yan. So, yun. Na-remove na po yung ating close reminder. So, kunin ko lang po yung phone ng ating customer. So, yan.
So, kanina po, nung sinelect ko po yung magsasanla, di tayo makadiretso. So, click ko po uli. So, that mag-iba na po yung question. Yan. So, mapansin nyo po, nagdiretso na. So, ibig sabihin, nakakapag-submit na po akong muli. So, ganun lamang po kadali. Ang bilis po natin mapa-notify lahat po ng ating customer. Thank you po. Good day po. Next naman po natin. So, paano naman kung meron na invalid na nag-submit? So, ba't siya invalid? Dahil siya po ay wala po sa pila, yung mga nakaupo, at hindi rin po natin sila makontak sa kanilang number. So, ang gagawin po natin, i-delete po natin yung kanyang sinubmit. So, madali lang po. So, example, ito po yung ating i-delete. So, ito po, yung naka-green. Yan. So, punta lang po tayo sa bandang dulo at makikita po natin yung reference. Once na na-select na natin yung reference, yan po. So, hanapin lang natin yung red button. Yan po. Yan. So, delete, submit. So, dapat itong reference na to ay ma-erase. So, click ko lang po. Yan. Mapansin niyo po, nabawasan po ng isa. Nang ganon, kadali lamang. So, check po natin. Nawala po yung kaninang picture. Okay? So, ganon lamang po kadali. So, try ko pang i-erase to dalawa. So, para lang makita nyo po as example po. So, kung ito po, kung meron po tayong mga invalid na submit. So, talagang napaka-ginhawa lang din po. Okay, select ko lang po yung delete at may erase na po siya. Ayan, nang ganun lamang, kabilis. Ayan. So, ganun lamang po kadali ang pag-delete. Thank you po. Good day po. Next naman po natin. So, paano naman po mag-verify ng mga customer na nag-submit? So, dito sa ating example, nag-submit po ng Sanla. So, siya po ay new customer. So, yan. Dito pa lang submit, nalalaman na po agad natin kung siya ay dati na o bago pa lang. Next, yung kanyang picture, ID picture. Okay, yung kanyang name at cellphone number, yung item na kanyang isasanla. So, mapansin nyo, makikita rin natin gaano katagal na rin po yung kanyang item. Yun po. Next, yung picture ng kanyang item. So, pwede po natin yan i-enlarge. Yan, click lang po natin yung link. Yan po, para mas makilatis natin. Kanyang resibo, yung halagang gusto niya, at gaano katagal niya gustong i-renew. Then, nandiyan na rin po yung total, at yung remarks ng kanyang item, no issue. Then, ito yung kanyang reference. Select lang po natin at i-click natin tong button. So, para mapunta tayo sa Verify tab. Yan po. So, ngayon po, dito tayo sa Verify tab. So, mapansin nyo, naka-fill up na po lahat ng mga dapat na sagutan. So, galing lamang po lahat yan sa Messenger. So, wala po tayong in-input. So, talagang napakabilis po. So, ang pipilapan na lang natin ay itong phone ticket number. Yan po. So, example, ang phone ticket number natin ay B1001. Then, dito sa ating customer ID, okay, so mapansin nyo, mayroon tayo dito, go to tab, verify customer. So, dito na po yung nag-register yung ating customer kanina. So, ayan po yung kanyang details. So, mahalaga po ito dahil kung sakaling siya magsasanlam muli, ay hindi na po natin siya hingan uli ng registration. So, sobrang bilis po ng magiging next transaction niya. So, kung wala na po tayong question, click lang po natin itong reviewed and verify. So, once na na-delete, meaning nag-update na po siya sa ating record ng mga customer. So, copy ko lang po ito, customer ID. Okay, balik tayo sa verify. Then, paste ko lang po. Yan. Okay, next, ito namang red na isa natin, unit ID. Tab, verify unit. Yan. So, mapansin nyo naka-green dahil ito naman yung nag-register siya ng item. So, dalawang klase yung registration natin. Ito ay yung unit at customer. Once tinubos po nila yan at isasanlang muli, sobrang bilis na po. So, kung tama na po lahat, click lang po natin itong reviewed and verify. So, once na na-clear, ayan po, updated na po siya sa ating unit record. So, copy ko lang po yung kanya unit ID at i-paste ko po. Enter. Yan. So, kung mapansin nyo po,
nag-green na po, meaning complete na po yung ating details. Kailangan po hawak natin yung unit para ma-compare natin mabuti. So kung tama na po lahat, so nandyan din yung picture ng ating customer, yung kanyang ID at yung kanyang name. So kung wala na po tayong correction, click lang po natin itong reviewed and verified. So once click natin yung reviewed and verified, dadalhin niya po tayo sa resibo. Yan. So mapansin nyo, gawa na rin po yung resibo ng ating sanla. So talagang napakaginhawa po. Dito po sa ating resibo, makikita na natin lahat. So yung name ng ating pawn shop, then yung date, then yung name, tas yung kailan yung next due date niya. Tama po. So ang pinil up po natin ngayon po ay January 20. So 30 days po, kaya ang balik niya po ay February 19. Okay, ang interest po ay 10% ng 7,000, kaya ang amount po ay 700 kung hindi late. Then yung kanyang reference, then ito po yung kanyang total. Ganun lamang po kadali at napakabilis po. Thank you po. Good day po. Ang next po natin ay renew. So, paano po mag-renew gamit lamang ang messenger? So, kung maaalala nyo po, meron po tayong sinanla today. So, today din po natin siya i-renew. So, pwede po. So, pwede po tayong mag-advance renew. So, yun po yung kagandahan din sa ating system. Simulan na po natin. Check muna po natin itong record. So, ang name niya ay Sunny Flores. Ang next due niya ay February 19. At yung kanyang amount due ay 700. Kung hindi po siya late. At ang sanla niya ay 7,000. So, ang sinanla niya ay Oppo Reno. So, kunin na po natin yung ating messenger. Piliin po natin yung magre-renew. Yan. Please input po ang reference. So, na-copy na po natin yung kanina. Paste ko lang po. So, yun yung ating reference. Ngayon, wait po natin yung details. Yan. So, mapansin nyo, ayan po yung details. So, ito po yung nagsanla. Then, yung picture. At ito na po yung result. So, yung name, tama po. B1001, Sunny Flores, Oppo Reno, sanla date, January 20, 7,000. Yung kanyang sanla, renew every 30 days. Ang renew date niya ay February 19. So, expiration date niya, no, nakita rin po, 2026. Interest, 10%. Ang amount, 700. So, pinapakita rin po dito kung may late days po tayo. 0. Late charge amount, 0. So, total renew amount natin ay 700. So, tama nga po. Tugma dun sa ating spreadsheet. So, tama po ba lahat ng details? Above, please select below na lang po to continue. Yan. So, kung tama po lahat, so click na po natin. Yes, mag-renew na. Okay, total renew nyo po ay 700. Magkano po yun yung ibabayad? So, example, 1,000. Okay, yung ating name. Sunny Flores po ba yun yung name? Okay, ito po ba yun yung number? Yes. Okay, pasuyo, pasend ng inyong picture. Okay, na-submit na po. Makintay na lang po kayo matawag. So, ganun lamang po kadali mag-submit ng renew. So, nakita natin lahat ng detalye. Wala po talagang tanong-tanong. Ngayon, punta po tayo ngayon sa waiting. Ayan po. So, nakita po natin just now, dahil kasi send lang, renew, then yung kanyang picture, yung name. So, tama. Oppo Reno 10. Okay, nandiyan na yung total renew niya. So, yung remarks. Okay, ngayon select natin yung reference at click ko po itong button. Napansin nyo na green. So, kunin lang muna po natin yung payment na 1,000. Ayan po. So, ang total niyang babayaran ay 700. So, kung tama na po lahat ng details, click lang po natin itong reviewed and verified. Yan. So, mapansin nyo, ginawa niya tayo ng resibo ng renew. So, mapansin nyo po yung next due date natin ay naging March 21 na. Okay? So, talagang nag-advance nga po siya. So, ngayon, try po natin ng mabilis pa uli. Isa pa po tayo renew. So, in short,
magdadalawang renew in advance. So, click ko po ulit. Okay, magre-renew. Paste ko po yung reference. So, dito mapapansin nyo rin po na kung gaano kabilis din po siyang mag-update. Picture niya ulit. So, pansin nyo po yung renew date. March 21 na. So, nag-update nga po. So, mag-renew na tayo. Okay, so magkano yung ating babayad? Example, 1,000. Sunny Flores po ba yung name? Yes. Yan po ba inyong number? Yes. So, yung pasend po ng inyong picture. Yan. Okay, so nasubmit na. So, sa pangalawang try po natin talaga napaka-convenient at real-time po nag-a-update yung record. So, punta po tayo sa waiting. So, again, ayan po yung ating renew. Ito rin yung kanyang picture. Okay, select lang po natin itong reference. So, second renew na po natin to in advance. Okay, so again, nag-green po meaning complete na po yung details. So, kung na-receive na natin yung payment, select lang natin itong green button. At magkikreate siya uli ng bagong resibo. At the same time, so pwede na po natin yung i-print or picturean. Mapansin nyo po yung next due date niya, April 20. So, talagang napakaginhawa po nitong ating sistema, napakalinaw. So, talagang napakabilis, napakalinaw, wala pong usap. So, ganun lamang po kadali. Thank you po. Good day po. Ang next naman po natin ay to boss. Kung nakapagsanla na po tayo, nag-renew ngayon, tutubusin naman po natin yung ito ring ating example na ating renew. Tutubos naman po tayo ngayon. Gamit lang uli ang Messenger. Okay, so ito po yung ating Messenger. So punta lang po tayo sa magtubos. I-input po natin yung reference. Okay, again, lumitaw po yung details. So check po natin. So, yung ating picture, then yung unit, then yung details. So, tama, pareho po. B1001, due date April 20. Ngayon, ang total tubos natin ay 7,700. So, tama po ba lahat? Yes, tama, tubos na. Okay, ngayon, tinatanong niya tayo kung tayo ba si Sunny Flores. Yes, ako ang nagsanla. Total tubos niya po ay 7,700. Magkano po yung inyong ibabayad? So, example, 8,000. So, Sunny Flores po ba inyong name? Yes. Ito po ba yung inyong number? Yes. So, talagang mapapansin yung mga tanong, napakabilis. Pasuyo, pasend po ng inyong picture. Okay. Okay, ngayon, nasubmit na po. Makintay na lang daw po tayong matawag. So, check po natin ngayon sa ating PC kung pumasok na po. Okay, punta tayo sa waiting tab. Ayan, so mapansin nyo po, ayan yung waiting time niya just now. Tubos PT B1001, yung kanyang picture, yung name. Okay, so yung amount. So ayan yung total tubos niya. At yung reference. So select lang po natin yung reference, then click natin yung button. So mapansin nyo, nagkulay green. So meaning, complete na po uli yung input. So, una, receive muna natin yung payment na 8,000. Ayan po. Ngayon, once na na-receive natin, so kunin na natin yung kanyang item. Okay, once na complete na natin yung process, click na po natin itong reviewed and verified. Gagawa na po niya tayo ng resibo. Ito, boss, then yung details, yung total. So, nagbigay po siya, ang total niya ay 7,700, pera niya 8,000, kaya may sukli siyang 300. So, ayan po, talagang kompleto po at invoice number 4. Dahil yung una natin, yung sanla, siya yung invoice 1. Then, yung dalawang renew, 2, 3, at yung number 4, to boss. So, talagang kompleto po, napakagaang ng trabaho, at talagang magiging productive po yung ating staff. Thank you po. Good day po. Ang next naman po natin, so paano naman pong magtali yung ating cashier? So, gamit din po itong ating Sanla system ay talagang pinadali na rin po natin. Pinagsama-sama na rin po natin yung makanyang mga transaction. Punta lang po tayo sa transaction today. So, ayan po, mapansin nyo, 1,
2, 3, 4. Sanla, renew, tubos. So, yan po yung ginawa natin kanina. Andyan po yung lahat ng details. At the same time, makikita ng ating cashier yung kanyang mga transaction. Yan po. So, ito yung kanyang total. So, una, negative 7,000 dahil ito po yung sanla. Then, nag-renew ng 700, 700, at nagtubos ng 77. Okay? So, ngayon, meron po tayo dito pang cash count na rin na sinama. Yan. Kung mapansin nyo po, sabi po dito ay not tally short ng 2,1. Okay, ito ay dahil di pa po tayo nagka-cash count. Kung naka-ready na po dyan. Sample, meron po tayong natirang denomination na dalawang 1,000 at isang 100. Yan. So, talagang naka-ready na rin po yung ating pantali. So, bakit 2,1? Dahil kung titingnan po natin sa compute, okay, so naglabas tayo kanina ng 7,000 at bumalik din dahil sa tubos. Okay, may sinobra tayo 700, 700, 700. So total of 2,100. So ganun lamang po kadali. So pati yung ating pagkakaha ay napakadali rin po at kaginhawa. Thank you po. Good day po. Next naman po natin. So paano naman po yung ating tinubos ay isasanla nating muli. So sa madaling salita, tayo po ay meron ng record. Dito na po papasok yung kainang narehistro natin na customer at yung kanyang items. Simulan na po natin gamit ang Messenger. Okay, so kunin ko lang po. Okay, so dito na po tayo sa magsasanla. Yan. So ngayon tinatanong po tayo kung naisanla na po ba natin. Yes, naisanla na. Yan. Okay, sabi dito, makipaste daw po yung reference. So, yun po. Okay, na nakikita po sa inyong resibo. So, paste ko na po. Then, checking records. Yan, nakita nyo, ganun lang po kabilis. So, sabi niya, please review ang details below. So, last pawn ticket number ay B1001. So, nagsanla Sani. Then, tama. Opo, Reno 10. So, ito po ba unit? So, yes, tama. Okay, kayo po ba si Sunny Flores? Yes, ako. Okay, may problem daw ba? No issue. Okay, kung applicable po, pa-remove ng password. Okay, no password. Okay, may kasama po bang accessories? So, no accessories. Okay, makipicturean po ng malinaw ang item na sasanla. Okay. Okay, so naisanla nyo po huli ng 7,000 last January 20. 7,000 nyo pa rin po ba sasanla? Okay, kung mapansin nyo talagang nare-recall niya lahat yung huli nyo record. So, example, ibang halaga natin. Okay, so example, gagawin natin 5,000. Yan. So, sabi dito, tuwing kailan nyo po gustong i-renew. Yung huling renew nyo po ay 30 days. So, same pa rin po ba o pili tayo ng iba? So, pili ako ng iba. Okay, so gawin natin every 15 days. Yan. So, Salin Florence po ba inyong name? Yes. Okay, ito po ba inyong cellphone number? Yes. Okay, complete address nyo po. Okay, pasuyo, pasend po ng inyong ID. Okay, pasend po ng inyong picture. Okay, so nakapila na po. Pa-wait na lang po kayo matawag. Upo muna po kayo. So, ganun lamang po kabilis. So, dahil may record na tayo, hindi na po tayo nag-register at nag-register din ng ating item. So, tingnan po natin sa waiting. Ayan po. So, sabi ngayon po dito, sanla with record. Okay, so ayan yung kanyang item. So, napansin nyo 5,000, tama? So, once na nalagay ko po itong reference, click ko lang po itong green na button at dadalhin niya tayo sa verify tab. Yan. So, ngayon, pipill up na lang po natin nung next nating pawn ticket number. So, yan po, B1002 at naka-ready na. So, kunin na natin yung item. So, kung pareho, click lang po natin ito. Reviewed. Yan. So, once na nag-clear, meaning gawa na po yung kanyang resibo at siya po invoice number 5 na. So, yun, kompleto na po. So, talagang napakabilis po. So, kung gagamit po talaga tayo na
technology, which is napapanahon na po talaga ngayon, ay talagang maging hawa po sa magkabila po, both sa staff at sa ating mga customer. Thank you po. Good day po. Next naman po natin. So, paano naman po kung tayo ay tutubos at wala po yung may-ari at ito'y pinatubos niya lamang. So, gamit din itong ating system ay hindi na po tayo magiging mahigpit pa gaano sa ating mga customer dahil di naman sinasadya na hindi sila makapunta. So, gamit pa rin yung ating messenger, kaya nating mahingi yung ating mga kailangan sa pagtubos ng kanyang inutusan lamang. Simulan na po natin. Ito po yung ating tutubusin. Kunin ko lang po yung ating messenger. Okay, so piliin po natin ay magtubos. Okay, so input po natin yung ating reference. Okay, ngayon check yung details. So, ito po yung ating detalye. So, kung tama po lahat, yes, tama, tubos na. Okay, kayo po ba ang nagsanla? So, ito, dito na tayo ngayon sa hindi, pinatubos lang. Ayan. Kung hindi po kayong may-ari, please provide authorization ng may-ari na kasama siya sa picture or video. So, example, so click ko, yes, may dala me. Okay, please send ng authorization letter ng may-ari na kasama siya sa picture or video na hawak niya at receivables. Mag-sample na lang po ako ng video. Hello po, pinatutubos ko po kay Mr. Araw Flores yung aking sinanla dahil hindi po ako makakapunta. Salamat po. So, napansin nyo po talagang gamit din yung messenger, ay kaya natin makapag-provide ng mga detalye dahil ito'y convenience pa rin sa ating mga customer. Dahil kung magpapagawa po tayong affidavit ay medyo may kamahalan po. Okay, ngayon makisend po yung ating valid ID. Okay, total tubos nyo po ay 5,225. Magkano ho ang inyong perang ibabayad? So, example, 6,000. Okay, so hindi. So, ang pangalan natin ay Araw Flores. Okay, so ito ba yung number nyo? Yes. Pasuyo, present po ng inyong picture. Okay, so nasubmit na po. Makahintay na lang po tayong matawag po muna. So, mapansin nyo po, kapag iba naman po itutubos, ay talaga napaka-convenient din. Okay, so ngayon punta po tayo sa waiting. Ayan. Okay, mapansin nyo po rito, iba tubos. Ayan, so ayan yung kanyang detalye. Ngayon, select natin yung reference at click natin tong select customer reference. Kompleto na, nakuha na natin yung kanyang payment. Click na po natin tong review and verify. Okay, ready na uli yung kanyang resibo. Okay, yung kanyang total. Talaga, kompleto na po lahat talaga. Napakabilis po dahil lahat po ay detalyado at napakalinaw. Thank you po. Good day po. Ang next naman po natin, so paano naman kung merong magtutubos ng isang item na sa ating record ay nakatubos na? Check po natin kung ano po ang sasabihin ng ating system. Kunin lang po natin yung messenger. Example, tubos. Okay, paste ko po. Okay, check lang po yung details. Yan. Pansin nyo po yung sabi niya. Sorry po, Sir Araw, natubos na po. Ito last January 21 ni Sunny Flores. Pa-check na lang po uli ng phone ticket number kung sakaling may tanong. So, yun o. So, talagang nino-notify din ng ating messenger kung ang isang record ay invalid na or yung kanyang reference ay natubos na. So, ganun lamang po kadali. So, same din po sa ating renew. Kung malapit naman po sa sila yung mag-expire, ganun din po, ino-notify din po ito ng ating messenger. So, thank you po.